Basta na nga ito ay alas 4 na nakatulog kagabi. Kakabuhat naman ng mga bigas na iyon. Tapos bago nga ako umalis sa bahay, binendahan nga ni Ate Jack ang aking kamay. Kaya yan may tagpal. Ngayon kasi may orientation kami. Ay bawal naman ang absent. Kaya hayatot nandito ako sa likod. Dahil late na rin naman ako nakapasok. Nag-tricycle na nga din ako para mabilis makarating sa school. Buti naman at nakaabot pa ang person. Kaya ito yung aking kamay ko. Na talaga namang makikita mo ang napakaganda. Remembrance noong birthday ni Bossing. Talaga namang kung ako'y nasa Mindoro yata ako at ako'y nakagat ng aso, tiyak ay nasa albularyo na ako o kaya sa Patando ka, nagpasip-sip ng balat. Ay nako! Ay di kay uso man din yun sa probinsya. Ay lalo na din kay mama. Diyos ko po! Pagkatapos nga ng orientation, ako'y dumiretso na dito sa Paturuka ng anti-rabies. Ayan. Bala ko sana'y pumunta dun sa public sa San Lazaro. Kaso baka pumila ako ng pagkatagal-tagal. Kaya dito na ako sa mas malapit. Ito'y dinadaanan ko lang pag ako'y lang lalakad pa uwi sa amin. Pagkaraming to. Dami lang. 12 injection nga pala yung ginawa sa akin. Talagang pagkarami-rami. Kahit kaliit-liitan ng sugat, ay tinurukan. Kahit nga may turok yung aso namin or sinasabi na walang rabies, ay nagpaturok pa rin ako kasi nga para sa security at safety ba ng person na ito. Dahil nga naman, si Inday Garuda ay talaga mga hindi na para mag-worry-worry pa sa kung ano yung pwedeng mangyari. No? Doon na tayo sa sigurado. Nagbilang na rin nga niya ako ng remit para may pang-deposit sa araw na ito. Ang person na ito ay magde-deposit. Ngayon nga ay napatunayan ko na napakalaga ng may ipon kasi in case of emergency katulad nga nito nakagat ako ng aso. So hindi na ako mamamroblema or hindi ko na iisipin kung paano ako magpapagamot. As in, kung kailan mo gugustuhin ay talagang makakapunta ka at makakapili ka pa ng pwede mong paggamutan. Depende sa iyong kakayanan. Syempre kung wala akong pera, syempre magtitiis akong pumili dun sa libre, di ba? Ay kung may pera ka naman at budget para doon ay syempre mas mapapadali at less hassle din sa paghihintay. Syempre sayang ang oras na maigugugol mo pa sa pahinga or sa trabaho ay maiuwi lang sa paghihintay. Yung feeling na panatag at hindi ka kakaba-kaba pagdating ng mga emergency katulad na ito. Ito rin talagang kagandahan kapag working student ka kasi meron kang sariling pera, hindi ka na humihingi sa parents mo, hindi ka na nangaabal ng ibang tao para sustentuhan yung sarili mo. Being working student talaga is one of my best decision I ever made in my life talaga. Pumunta nga ako sa DIY kasi kailangan kong bumili ng tornilyo dahil yung map namin inatanggalan ng tornilyo, guys. Simula nga nung nag-working student ako, natutunan ko na tulungan yung sarili ko in every aspect of my life ba. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na bawal magkasakit, bawal magulapay, bawal maghina, bawal sumuko. Kaya nasanay na lang din ako na kapag nasasaktan ay parang hindi yun iniinda ng matagal. Literal na dinadaan sa tawa ang mga problema. Nakabili na nga niya ako kaya ako'y pauwi na neto mga panahon nito. Nung pumunta ko sa BDO at talagang sila sunod-sunod ng tingin doon sa aking kamay. Ano daw nangyari doon? Siyempre hindi ko sinabi dahil ayaw ko makaranig ng mga opinion nila, mga perspective about sa mga ay delikado yan, magpagulita ka, kailangan mo na ganyan-ganyan. Ano nangyari? Ay naku, ang mga people of the earth. Ito kasi feeling concern, curious sa mga nangyayari. Kala mo na pa talaga nakakatulog. Ito talaga sa natutunan ko, whatever happened to me, masaktan man, magkasakit, para sabihin pa nila, nag-aawaan pa nila, wala din naman sila maitutulong. Medyo yan. Sila salita, advice, para makatulong sa'yo, pero sa huli, ikaw pa rin at ikaw pa rin makakatulong sa sarili ko. That's what I've learned. Ito nga, alas 4 ako nagising, alas 5 ako umalis sa bahay kasi nga masi-masi. Pero, pumasok ako ng maaga pero hindi talaga ako nagmasi-masi kasi hindi pa pwede. So, sobrang daming in-inject sa akin, talagang baka akong mabalda at lagnatin, baka lalo akong hindi ma-deploy niyan. Lalo na't OJT na nga ng person na ito. Dito pa nang walang excuse kahit pa may medical cert ka. Pwede ko namang pilitin yung sarili ko na magmasi-masi sa araw na ito pero hindi ko na pinilit kasi nga kawawa din naman yung katawan ko. Sino man yung magsasuffer, di ba ako din? Ito pa naman ay no masi-masi, no deployment. Ay siya na, ayain ang magmasi-masi dyan. Sino ang maghihirap? Ako din. Yung consequences, siyempre, katawan natin, ang puhunan natin sa trabaho at sa sa pag-aaral, ay lugi naman tayo niyan. Kaya heto't nagpaupo na lang ako din at nagpa-picture-picture. Yung malapit na makapagtapos ay talaga marami pang tinik na pagdadaanan ng mga person. Ayun nga, ngayong araw din makukuha na namin yung medicals. Mabuti naman kasi wala namang complication, walang physical defect na nakita sa akin. Nasa gold hit at fit ako para mag-deploy sa labas. So ayan, nakagat lang ako ng aso. Baka ito pa yung maging hadlang sa akin. Ayan, at pagkatapos na umuwi na ako. Ngayon si Big Boss sasamahan yung kanyang yun kay Iho magpapa-enroll sa taekwondo. Ay di ako sumama dahil gusto ko din mag-taekwondo pero hindi, di ba? Ang tatangkad nila. Nakapag ako'y tumabay para yan ay magmumukha akong una, no? Talaga na makalaray. Lakad nga namin yun. Total malapit lang yun sa sa UN. So malapit lang yun. Inikot namin siya. Tingnan nga kami dito, puro bata.
Charan! Maka-birthday na tayo. Yay! Birthday na ni Coach. Hindi ko kilala si Coach. Taekwondo rin nga niya ako. Kaso hindi ko tinuloy kasi hassle ang working student. Tapos taekwondo. Ang hirap i-manage ng time. Ngayon, umuwi na kami. Pinagpatuloy ko na ang pagbibilang ko dahil magre-replenish ang person na ito. Because tomorrow, mamimili. Ayan, nagpakape-kape muna nga ni ang person kasi naman inaantok na anong oras na iyan. Bigay ni Victus. Ayan, nagbibilang na ako. Tsaka ayan, yan. Ikaw ang masaya. Wait naman ang hair ng person is like this. Ano ba lang po ako? Yeah, ganun. Nung nakaraan hindi ako makapuyo dahil dito sa kamay ko. Pero ngayon, a little bit paga. Pero it's fine. That's why fine. Ang oras ngayon ay 1:00 ng gabi. Bakit ako gising pa? Dahil ako ay nagturo. Tuturo ako ng ng tindera. Mag-inventory. Guys, nagugas ako at siya ay yan na ang itsura niya, guys. So, ganito na lang. Bye-bye!